ka na ba talaga sa desisyon mo, Reed? Alam mong hindi magugustuhan ng mami mo kapag nalaman niya to. Mula sa pag-aayos ng kanyang mga damit, ay napatingin si Reed sa kanyang kaibigan. Napailing siya at ngumiti. Hindi niya malalaman kung walang magsasabi. Kung sakali man nahanapin niya ako sa'yo, sabihin mo na sa bakasyon ako at ayokong ipaalam ang lokasyon ko. Tura ni Reed dito na kinatango ni Joven. Mahahanap ka pa rin niya. Kilala mo ang mami mo. Hindi yun titigil kapag hindi nakuha ang gusto. Nilahad ni Joven ang dokumento na kailangan ni Reed. Hindi maiwasang mapangisi ni Reed. Subukan niya ako kung kaya niya. Kilala mo rin ako, Joven. Kapag ayaw ko, ginagawa ko ang lahat para dun. Naalala ni Reed ang pag-uusap nila ng kaibigan niya bago siya umalis sa mansyon niya upang maranasan ang simpleng buhay. Napili niya ang bayan ng Balud, nasa isla ito, at malayo sa Kamaynilaan. Si Joven ang tumulong sa kanya, lalo na at may bahay ito doon. Bago pinabalik ni Reed ang kaibigan, ay nagpaturo siyang mangisda dito. "Oh, Reed, dumating ka na pala. Marami ba ang huli mo? 2 kilo sana ang kukunin ko." Lumapit ang 2 ginang kay Reed nang makita siyang nakadaong na. Pag-angat ng tingin ni Reed, ay doon niya nakita ang iilang kababaihan na dumudulong patungo sa kanyang bangka. Napangiti siya. Kaya mabilis maubos ang kanyang nahuhuli ay dahil sa mga ito. Pinapakyaw lahat upang ibenta din sa palengke kung hindi naman ay inuulam. "Sa swerte ay marami akong nahuli ngayon. Ngunit hindi ako sigurado kung kakasya to sa inyo." Natatawang saad ni Reed. Ngunit ilang sandali ay naglakad papalayo ang ilang matanda patungo sa isang bangkang paparating. Nangunot ang noo ni Reed nang makita ang bumaba mula roon. "Sino po siya? Ngayon ko lang yata siya nakita sa 2 linggo kong pamamalagi dito." Titig na titig si Reed sa babae nang tumatawa itong nagbubuhat ng bangka kasama ang iilang ginang doon. "Si Luna yan. Siya ang natatanging babaeng mangingisda dito sa isla. Kilala yan dito sa Balud. Maliban sa pagiging mangingisda, kilala din siya sa pagiging maingay at sakit ng ulo. Mabait naman at matulungin, ngunit hilig niyang mang-asar sa mga tao dito." Nakangiting saad ng unang ginang na lumapit kanina habang nakatingin kay Luna na ngayon nagsisimula ng mag-ingay. "Nagkasakit siya nitong linggo, kaya hindi nakapalaot. Noong unang linggo mo dito ay nasa kabilang bayan siya. Tumutulong sa mga tao roon sa paglilinis ng kanal dahil sa piyesta." Dagdag naman ng isang ginang. Sa pagiging interesado ni Reed kay Luna ay hindi niya napansin ang masasamang tingin ng mga dalaga kay Luna na siyang nakakuha ng atensyon ni Reed nang wala man lang ginagawa. "Nay Rose, tinabi ko na po yung para sa inyo. Huwag niyo na pong bigyan si Kalbo. Kay laking tao hindi marunong bumanat ng buto." Sambit ni Luna habang nakatingin sa matandang babae na papalapit sa pwesto ni Luna. Sumama ang muka ng apo ni Nay Rose na si Jim na siyang katabi naman nito at inalalayan nitong maglakad. "May trabaho na ako. Hindi mo lang alam pero driver na ako ni Mayor. Kapag may listahan doon, hindi kay lilista, payatot." "Okay lang kung payat. Wag lang yung walang nasusuklay. Ano naman kung hindi mo ako ililista? Abay close kami ni Mayor Paul. Kahit si Adonis ay kaibigan ko na rin." Tinutukoy niya ay ang kapatid ng mayor. Dinilaan ni Luna si Jim at natatawang ibinigay dito ang plastic. "Ipagluto mo si nanay. Hindi yung puro kapag gwapo, wala namang nagbabago." Kahit malayo, ay nagawang marinig ni Reed ang sinabi niyo ni Luna. Hindi niya maiwasang matawa sa sagutan ng dalawa, ngunit kalaunan ay napakunot ang noo niya nang makitang inabot ng lalaki ang plastic kay Luna at hinawakan pa ang kamay nito. "Ang lambot talaga ng kamay mo, Luna. Hindi tulad ng iba na walang ginagawa pero sobrang gaspang ng kamay." Sabi ni Jim na kinatawan ng dalaga. Tumango si Luna
at kinilo ang mga isdang nahuli para ibenta sa mga naghihintay. Kaya nga, sobrang gaspang niyang sayo eh. Itutulad mo pa sila sayo, ikaw lang naman to walang ginagawa dito, pero magaspang pa rin ang kamay mo. Dahil sa sinabi ni Luna, ay umani yun ng tawanan sa mga naroon. Umangat ang paningin ni Luna nang maramdaman na may nakatingin sa kanya, at doon, nagtagpo ang paningin nila ni Reed. Umawang ang labi niya nang mapagmasdan ang gwapong mukha ng binata. Pakiramdam ko nasa langit na ako. Hindi naman ako patay pero bakit may anghel sa harap ko? Nanlalaki ang mga matang sabi ni Luna. Yan si Reed. Bagong salta dito sa atin at kaibigan ni Joven. Noong isang linggo pa yan dito. Hindi mo nakikita dahil nasa bayan ka palagi. Sabi ni Nay Rose na nakangiti sa kanya. Gwapong bata at masipag. Nang dumating ay, nagpatulong agad sa kaibigan kung paano mangisda. Kung alam ko lang na may dumating na gwapo, hindi na ako pumunta sa bayan. Dito na ako tumambay araw-araw. Pakiramdam ko talaga ito na to. Magpapakasal na ako sa susunod na buwan. Seryosong wika ni Luna na kinatawa na naman ng mga naroon na akala ay nagbibiro lamang siya. Gwapo ba yan? Pumuti lang naman at humaba ng bahagi ang buhok. Sabat naman ni Jim na humarang pa sa harapan niya, dahilan para mawala sa paningin ni Luna si Reed. Hinawi ito ni Luna at sinamaan ng tingin. Ano ba, kalbo? Ikaw kahit pumuti at humaba ang buhok mo, wala nang pag-asa. Humaharang-harang ka pa sa magandang view. Sumilip si Luna kay Reed at bahagyang kumaway dito nang tingnan siya. Ang kunot noon ni Reed ay nawala nang makita ang pagkaway ni Luna sa kanya. Ngunit muling nagsalubong ang kilay nang marinig ang usapan ng mga babae sa gilid niya patungkol sa dalaga. Bumuntong hininga siya at hindi na lamang sila pinansin. Tumango si Reed at ngumiti kay Luna bilang tugon, dahilan para lumapit sa kanya si Luna. Iniwan kay Jim ang mga isda nito. Naglahad ng kamay si Luna sa harap ni Reed. Nakapaskel ang malaking ngiti sa labi. Maria Luna Siniza. O kaya Luna. Or pwede mo akong tawaging Honey, My Loves, Sweetie Pie. Ako ang pinakamaganda dito sa bayan ng Balud. Diba totoo? Sige, umangal kayo. Isusumbong ko kayo sa mga magulang nyo. Sa akin pa naman bumibili ang mga yon. Nakangising sabi ni Luna habang nakatingin sa mga babaeng naroon. Sabay-sabay na tumango ang mga ito. Napilitan dahil sa sinabi niyang isusumbong niya ang mga ito. Oo na, ikaw na. Lagi namang ikaw. Halos lahat yun ang sinasabi. Labas sa ilong na wika ni Monica at sinamaan ng tingin si Luna. Napalabi si Luna at napangisi. Madali naman pala kayong kausap. Nilingon ni Luna si Reed na iiling-iling na tiningnan siya. Ano Pogi? Anong pangalan mo? Mabuti at naisipan mong lumipat sa bayan namin. Naku, tamang desisyon ang ginawa mo. Dahil sa paglipat mo, nakilala mo ang Diyosa ng bayan na to. Will you marry me agad? May malapit na simbahan dito sa amin. Baka gusto mo sumubok sa akin? Subok lang talaga ha. Kung hindi mag-work, edi pilitin natin. Hindi pwedeng hindi. Kumindat pa si Luna kay Reed. Reed Morgan. Tipid na sagot ng binata at inayos ang kanyang bangka habang nakatingin kay Luna. Hindi ako nakikipag-usap sa may kasintahan na, miss. Ayoko ng gulo. Napangisi si Luna sa sinabi nito. Pumalakpak ng bahagya at lumapit pa kay Reed. Wala akong kasintahan. Pala desisyon ka. Kung gusto mo ba namang ligawan ako, ay kahit hindi mo pa sinasabi, oo na agad ako. Ay do na pagkatapos niyan. Nakangiting sabi ni Luna na hindi maalis ang tingin sa binata. Sumulyap si Reed sa likuran niya, kaya sinundan niya ito ng tingin. At nakitang nakatingin ito kay Jim na ngayon ay kinikilo ang mga isda habang pasulyap-sulyap sa kanila. Naintindihan agad ni Luna ang ibig sabihin ni Reed kanina. Naku, hindi pa nga tayo nagsiselos ka na. Kaibigan ko yan si Jim, anak ng best friend ni Mama. Grabe ka naman magselos, Pogi. Alam mo kung paano iwasan ng selos na yan? Natatawang saad ni Luna na kinatingin ni Reed sa kanya. Salubong ang kilay nito dahil hindi sang-ayon sa sinabi niya.
Shotain mo ako. Agad-agad. Ganon. O pwede naman yayain mo ako agad magpakasal. Walang problema. Ang ingay mo. Ang tahimik namin bago ka dumating. Dun ka na nga. Pagtataboy ni Reed sa kanya, ngunit palihim na nakangiti. Kapag bumalik ako kay Jim, huyo ka na sa akin ha. Pag-iirap ni Luna. Hindi naman kayo bagay. Supladong wika ni Reed at binuhat ang balde pagkatapos ibigay ang huling plastic sa isang babae. Tinanggap ni Reed ang bayad at sumulyap kay Luna na nakatitig sa kanya. Bakit ganyan makatingin? Nang tumaas ang sulok ng labi ni Luna, ay napabuntong hininga si Reed. Hindi talaga kami bagay ni Jim. Alam mo kung bakit? Nakangising tanong ni Luna na lumapit pa ng bahagya kay Reed na pilit lumalayo sa kanya. What? Kasi mas bagay tayo. Kinikilig ka, no? Dali na, pakasal na tayo. Sayang lahi natin, pogi. Kumindat pa si Luna na kinaawang ng labi ni Reed. Iyon ang unang beses na wala siyang masabi. Hindi niya makayanan ang kadaldalan ni Luna. Gusto mong sumama mamaya? Saan? If I'm not busy later, then sure. Wala sa sariling sagot ni Reed sa kanya. Pupunta tayo sa mundo kung saan tayo lang dalawa. Ginawa ko yun para sa atin lang. Papuntang forever yun. Nang sumama ang mukha ni Reed, ay hindi maiwasang tumawa ng malakas ni Luna. Biro lang, pupunta sana sa kabilang bayan, may piyesta ron ngayon. Maraming maaaring panoorin. Sama ka ha, hihintayin kita sa plaza mamayang tanghali. Kumaway na si Luna at tinalikuran ito. Para maiwasang tumanggi si Reed, ay umalis agad si Luna. Napapangusong, sinundan siya ng tingin ni Reed, nalingid sa kanyang kaalaman. She's pretty, alright. Tatango-tangong naglakad si Reed patungo sa bahay niya habang iniisip ang mukha ni Luna. Dahil maaga pa naman, ay nakipagbangayan muna si Luna sa mga kaibigan niya. Nang makitang malapit ng magtanghali, ay saka siya nag-ayos. Nakangiting hinintay niya si Reed sa plaza, kahit na imposibleng makakasama ito, lalo na at hindi naman ito direktang sinabi na sasama ito. Baka hindi na yun sasama. Kanina pa tayo dito, Luna, halika na. Yaya ni Jim kay Luna, na malungkot na nakaupo sa upuang simento. Baka nga. Sige, alis na tayo. Tumango si Luna at tumalikod na. Hindi mo ba ako hihintayin pa ng ilang minuto? Natigilan si Luna nang marinig ang isang boses mula sa kanyang likuran. Sabay silang lumingon ni Jim at doon nakita si Reed suot ang simpleng damit. Ngunit kahit ganon, ay hindi maipagkakailang napahanga si Luna dahil mas gumwapo si Reed sa suot nito. Kanina pa kami naghihintay. Akala namin di ka nasasama. Nagugutom na ako, tas nandito pa rin tayo. Paano kung naubusan na ako? Ikaw talaga ang kakainin ko buong gabi. Halika na nga. Hinawakan ni Luna ang kamay ni Reed at hinila ito. Hindi naman nagprotesta ang binata. Nakasimangot na sumabay si Jim, palihim na nakatingin sa magkahawak kamay ni Luna at Reed. May dala ka bang baonan o pambalot dyan? Nangunot ang noon ni Reed at tumingin sa kanya. Anong gagawin ko sa pambalot? Hindi mo naman sinabi na magdala ako. Napakamot ng noo si Luna at nilingon si Reed. Hindi niyo ba ginagawa yon sa inyo? Tagasan ka ba't di mo alam to? Ang alin? Ni hindi ko nga alam ang tinutukoy mo. Hindi pinansin ni Reed ang mga nakatingin sa kanya at kumakaway. Lalo na at hindi naman niya ito kilala. Kay Luna lang nakatuon ang kanyang atensyon. Ano bang ginagawa sa pambalot? Bakit kailangan ko magdala? Hindi ba kayo nagbabalot ng pagkain kapag dumadalo sa mga piyesta? Birthday? O kahit anong party? Sharon ang tawag namin doon. Binabalot namin para dadalhin sa mga bahay namin. Nakangising saad ni Luna. Tinaasan ni Reed ng kilay si Luna. Hindi makapaniwalang nakatingin dito. Hindi ka ba papagalitan? That food is for everyone. Why will you take it out?
Baka may kakain pa nun. Nakangiwing tura ni Reed. Magbabalot ka lang naman kapag wala ng tao. Saka magpapaalam naman tayo bago balutin. Mamaya makikita mo. Tuturuan kita. Mukhang hindi mo pa nga nagagawa yun. Kapag nagpupunta ka sa mga okasyon, dapat magdala ka ng pambalot. Para sa susunod, hindi magutom ang anak natin. Sabi ni Luna at binitiwan ng kamay ni Reed. As if papayag akong kumain ng anak ko ng tira-tira. Supladong saad ni Reed at hinawakan ng damit ni Luna sa likuran at hinila ito pabalik. Huwag mo akong iwan. Nakangiti siyang tiningnan ni Luna at hinawakan ang braso niya. Hindi naman kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Magpapakasal pa nga tayo at magkakaanak ng marami. Sabi ni Lola, sayang ang lahi ko kung di ko pararamihin. Napaawang ang labig ni Reed. Bago pa siya makapagsalita ulit, ay tumigil si Luna sa isang may kalakihang bahay. Mukhang iyon ang may malaking bahay sa bayan na yon. Bahay ni Mayor to kaya maraming pagkain. Magkaibigan naman kami ni Mayor kaya paniguradong papayag yun na magbalot ako mamaya. Pasok tayo. Hawak ka na lang sa akin baka bigla ka mawala. Walang lost and found dito eh. Kaya kapag nawala ka, bahala ka na. Sinamaan ang tingin ni Reed si Luna kaya ngumuwi ito. Biro lang. Sigaw ka lang ng, tulong Darna, dadating agad ako. Ako kasi ang Darna ng buhay mo. Kumindat pa si Luna bago muling hinila si Reed na parang batang nagpapahila lang sa kanya. Pagpasok pa lang sa bahay ni Mayor ay hindi maiwasang mapunguso ni Luna dahil halos lahat ng kababaihan doon ay agad na nakatingin kay Reed. Naiintindihan naman niya, lalo na at gwapo naman ang kasama niya. Ngunit wag naman sanang ipahalata lalo na't kasama siya nito. Respeto na lang siguro sa owner ni Reed. Tinitingin-tingin nyo. Kumain na lang po kayo riyan. Dahil hindi kayo mabubusog kakatitig dito sa kasama ko. Dessert ko to, aagawin nyo pa? Nilingon ni Luna si Reed na nagtataka. Ang daming nakatingin sa'yo. Gwapo ka na yan. Kanino ka lang? Kay Maria, Luna, Sinisa lang. Kaya wag kang titingin sa iba, sige ka, at ididiretso kita mamaya sa simbahan. Parang lalaking sinamaan ni Luna ng tingin si Reed. Napapalabing nilibot naman ni Reed ang paningin. Nakatingin? Saan? Ikaw lang naman ang nakikita ko nakatingin sa akin. Supladong sabi naman ni Reed. Hindi ako nakatingin sa iyo, hoy. Nang ibalik ni Luna ang paningin sa harap, ay nakita niya ang mayor ng bayan nila. Sa lubong naman ng kilay, na nagpadala si Reed nang muli siyang hilahin ni Luna. Nang makita ni Reed kung papaanong namutawi ang ngiti sa labi ng batang mayor nang makita si Luna, ay hinigit ni Reed ang kamay niya, dahilan para madala si Luna. Natigil sa paglalakad ang dalawa. Bakit? Pupuntahan natin si Mayor. Pagpapaalam na rin tayo kung pwede tayo magbalot mamaya. Nilingon ni Luna si Reed at nakita ang salubong nitong kilay. Kakain lang tayo dito. Magluluto ako mamaya. You can balot it and take it out then. Bumuntong hiningang wika ni Reed na ikinatigil ni Luna. Nang isiping makakapunta siya sa bahay ni Reed mamaya, napangiti ang dalaga. Sunod-sunod na tango ang ibinigay niya kay Reed at bahagya pang kumindat. Ay, gusto ko yan. Pero lapitan muna natin si Mayor. Huwag kang mahiya. Walang hiya naman ang Mayor namin dito. Nang makalapit si Mayor, ay kumaway si Luna sa mga naroon. Mayor, kakain kami. May lechon kang niluto? Salad? Wala ba kayong pizza? Masarap sana yun eh. Madaldal na turan agad ni Luna na kinatawa ng mga nakarinig. Lahat ng sinabi mo andyan. Pinaluto ko dahil alam kong yun ang hahanapin mo. Lagi mo ba naman nire-request yun sa akin? Hay nako, pakiramdam ko mauubos ang pera ko sa'yo. Natatawang saad ni Paul. Ang dami mo kayong pera, Mayor. Sisiw nga lang sa'yo yung mga yan. Magulat ka kapag na-request kong ihanda mo ang house and lot sa Montero sports car. Doon, sigurado mauubos ang pera mo. Sabi ni Luna. Iiling-iling na tiningnan ni Paul si Luna. Kung papayag ka magpakasal sa akin, baka ibigay ko sa'yo. Ano, ihanda na ba ang kasal? Kumindat pa ito kay Luna. Tinaas ni Luna ang kamao.
Walang mayor-mayor dito. Bugbog sarado ka muna sa akin. Natatawang sabi pa ni Luna. Lingid sa kaalaman ng lahat, ay matagal nang gusto ng mayor ang dalaga. Nang hindi pa ito mayor, ay gusto na nito si Luna, ngunit sadyang manhid lang ang dalaga. O talagang wala lamang itong nararamdaman kay Paul. Sumama ang mukha ni Reed. Hindi nagustuhan ang sinabi ng mayor. Bahagya niyang hinila si Luna, kaya sabay na napatingin ang mga naroon sa binata. Gusto ko nang kumain. Sabi niya kay Luna na ikinatango naman ito. Kakain na muna kami, Mayor. Mamaya na lang ulit ha. Dinala ni Luna si Reed sa loob ng bahay at agad silang kumuha ng pagkain. May banda mamayang gabi dito sa plaza. Gusto mong pumunta? Kaso magpapalaot pala ako. Nakikitang komportable na ang dalawa sa isa't isa. Nag-uusap na at nagkukulitan na para bang matagal nang nagkakilala. Samantalang kanina lang naman sila nagkita. Masayang kasama si Luna. Madaldal pero nakakaaliw kasama. Ayoko. Ang totoo niyan, ayaw lamang makita ni Reed si Paul. Nakausap ulit si Luna, kaya ayaw niyang pumunta. Magpapalaot din ako mamaya. Anong oras? Sabay na lang tayo. Maganda kung sabay para sabay din na ma-develop ang nararamdaman natin sa isa't isa. Mahirap na, no? Baka one-sided love ako. Sabi ni Luna habang binibigay ang basong may juice kay Reed. Ingay mo talaga. Hindi ka ba napapagod magsalita? Saka, sa bahay ka na magkapunan mamaya kung ganon. Asus, kahit dun pa ako matulog, okay ako dyan. Pero wag mo akong gagapangin ha. May pangarap pa ako sa buhay. Gusto ko pang libutin ang buong mundo at makasama ka ng matagal. Kinindatan muli ni Luna si Reed at pilyong kinurot ang tagiliran ng lalaki na hindi man lang gumalaw. Wag gapangin, pero gusto magpakasal agad. Masaya kung gapang muna bago kasal. Ganun naman kayo mga babae. Pagkatapos makuha ang gusto, mangiiwan. Mga ngakong papakasal pero kinaumagahan wala na. Hugot ni Reed na bumuntong hininga pa. Napangiwi si Luna at bahagya itong hinampas. Kapal, binaliktad mo lang. Gawain yung mga lalaki yan, di ba? Takot sa responsibilidad. Umirap si Luna na sa huli ay kinatawa na lang nila pareho. Naupo sila sa malayo sa maraming tao. Dahil malaki ang bahay ni Paul, ay naisipan nilang sa likuran na lang maupo. Ate Luna, kasintahan mo po? Tanong ng isang dalaga nang umupo sila ni Reed sa upuang naroon. May tumatambay din pala doon kahit konti lang. Tiningnan ni Luna si Reed at ngumisi. Asawa ko, gwapo no? Ibibenta ko na kahit 50 million na lang para sa inyo. Mura na yan, huling tawad na. Nakangising sabi ni Luna, ngunit natigilan nang hawakan ni Reed ang pisngi niya sa kinurot ito. Ang mura niyan, anong tingin mo sa akin cheap? Hindi pwede. Umiling si Reed at tinulungan si Luna para hiwain ang karne sa plato nito. Bahagyang napangiti din dahil sa sinabi ni Luna na asawa siya nito. Bata nga lang yung mga yan kaya 50 million na lang. Natatawang saad pa ni Luna, ngunit natigilan nang subuan siya ni Reed. Kumain ka na lang, ang payat mo ah. Hindi ka ba pinapakain ng mga lalaki mo? Nakataas ang kilay na tanong ni Reed na ikinanguso lamang ni Luna dahil puno ang bibig nito sa pagkain. Kumakain syempre. Lagi akong pinapadala ni Mayor. Hindi natuloy ni Luna ang sasabihin nang biglang may sumingit sa kanila. Hi Reed, nandito ka rin pala? Akala ko nasa laot ka. Pinuntahan ka namin sa bahay mo kaso nakasarado at walang tao. Mabuti at nakita ka ng kaibigan ko papasok sa bahay ni Mayor kaya nalaman ko. Nakangiting sabi ni Juliana at naupo pa sa tabi nila kung saan malapit kay Reed. Sarado malamang dahil walang tao. Tanga naman siya kung wala siya doon pero bukas ang bahay niya. Di ninakawan yun. Isip-isip din kasi minsan, Juliana. Sabad ni Luna at habang sumusubo, saka tiningnan ito na may pang-aakusa sa mga mata. Juliana,
Hindi ba't pinagsabay mo si Alex at Victor? Niloko mo si Victor pero sa huli niloko ka din ni Alex. Ayan, deserve. Napapala ng mga mapanlinlang na tao. Umirap si Luna at siniringan nito ng mata. Napatingin si Juliana sa kanya kasama ang mga kaibigan nito na para bang isa siyang alien. Anong pinagsasabi mo dyan? Sinong Alex at Victor? Sira ulo ka ba? Kinakausap ba kita? Umiling si Luna. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Juliana. Pagkatapos mo lokohin si Victor, magsiselos ka kay Olivia? Aba, tanga mo naman. Napatingin si Luna kay Reed nang marinig ang tawa nito. Masaya ka. Makaalis na nga. Baka dumating si Alex at ako ang akitin. Like, ew, kay papangit. Masungit na tumayo si Luna at naglakad patungo sa loob ng bahay ni Paul. O Luna, tapos ka nang kumain? Uuwi na tayo? Nasaan si Reed? Nakasalubong ni Luna si Jim, kaya itinaas niya ang hawak na plato. Uubusin ko lang to, tas uwi na tayo. Lumapit si Luna sa lamesa at muling kumuha. Gutom pa pala ako, sandali lang ah. Luna, iha, bakit naman kakaunti lang ang kinuha mo? Abay bago yata yan. Noon, ikaw ang nakakaubos ng handa dito. Natatawang saad ng lola ni Paul na lumapit pa para magkausap sila. Napatingin ang mga kumakain sa kanila kaya napanguso na lamang si Luna nang sunod-sunod ang mga itong sumang-ayon sa matanda. Grabe naman kayo sa akin, hindi naman ako matakaw. Gutom lang yung tao eh. Sumubo si Luna ng sunod-sunod. Nang makaramdam na may tumabi sa kanya, sinamaan niya ito ng tingin. Bakit ka nandito? Doon ka nga. Baka nahawaan ka ng virus si Juliana. Kapag yan nalaman ni Alex, hindi talaga kita tutulungan. Nginuso ni Luna ang kabilang upuan kay Reed. Hindi, kaibigan ko si Alex kaya alam niyang hindi ko gusto si Juliana. Tapusin mo na yan, gala tayo pagkatapos. Napataas ang kilay ni Luna hanggang sa napangiti at tumango. Marupok talaga siya. Reed, iho, nandito ka din pala? Hindi kita nakitang pumasok kanina. Kumain ka na ba? Nakilala ng lola ni Paul si Reed, kaya gulat na napatingin si Luna sa matanda. Kilala niyo po si Pogila? Tanong niya. Tumango naman ito. Unang araw pa lang yata niya sa bayan ng Balud nang umugong ang pangalan niya dahil sa mga dalaga dito. Nang pumunta ako sa bayan para bumili sana ng isda, nakita ko siya. Kasama niya nun si Joven. Hindi ba, iho? Kwento nito na kinatangon ni Reed. Gwapo naman kasila. Kapag ito naging kasintahan ko, mamamatay sa inggit ang mga dalaga dito. Nakangising saad ni Luna na agad na sumeryoso. Nagbibiro lang pala ako, strict parents ko. Anong strict? Si Mirna na nga nagsasabi sa'yo mag-asawa ka na. Sa dami na lalaki dito sa atin, wala ka naman nagugustuhan. Ayaw mo ba sa apo ko? Siguradong mamahalin ka ni Paul at ibibigay lahat ng gusto mo. Tumaas baba ang kilay ng matanda nang sambitin ang pangalan ng apo. Wala akong nagugustuhan sa kanila dahil siguro wala dito ang kapareha ko. Pero ngayon mukhang meron na. Diba, Pogi? Tiningnan ni Luna si Reed na may madilim na muka at nakatingin sa isang direksyon kung nasaan si Paul kausap ang mga kakilala nito. What? Bumaling si Reed sa kanya. Wala, ang ganda ko kamo. Sabi ni Lola pakasal na daw tayo bukas. Paramihin natin ang lahi ko, sayang naman daw kung hindi ako mag-aasawa. Pigil ni Luna ang matawa nang umawang ang labi ni Reed. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Sige kung yun ang gusto mo. Kahit ngayon ay pwede naman. Hindi inaasahan ni Luna na sasabayan ni Reed ang biro niya. Nahihiyang hinampas siya ni Luna na ngayon ay namumula. Kainis ka. Huwag kang ganyan. Lola, pinapakilig ako ni Pogi. Niyakap ni Luna ang matanda na tinawanan lamang siya. Baliw. Iiling-iling na ibinalik ni Reed ang paningin kay Paul na ngayon ay nakatitig na kay Luna. Dahan-dahan nga, saan ba tayo pupunta? Inis na tanong ni Luna kay Reed nang hilahin na siya nito palabas ng bahay pagkatapos niyang kumain.
Aray, bakit kayo nanunulak? Ang laki-laki ng daan, talagang nanunulak pa kayo? Pangit. Muntik nang matumba si Luna nang may tumulak sa kanya. Mabuti na lamang at nahawakan ni Reed ang bewang niya. Nakilala ni Luna ang tumulak sa kanya na ngayon ay masama ang tingin sa kanya. Nakaharang ka sa daan ko. Aray! Nanay naman! Hindi nito natapos ang sasabihin nang paluin siya ng nanay nito. May sinasabi ka? Sumasama na yung ugali mo, Laurel ah. Umuwi ka sa bahay. Bulyaw ng ina nito. Salamat, Aling Rosa. Punta po kayo sa bahay namin, sabi ni Mama. Sabi ni Luna at naglakad palayo. Sa bayan nila ay maraming dalaga ang naiinggit sa kanya. Inaaway o binubuli siya. Ngunit laging naroon ang mga magulang ng mga ito para pagalitan sila. Malakas si Luna sa mga matatanda doon. Lalo na't siya ang tumutulong sa mga ito kapag nangangailangan ng mga ito ng tulong. Magluluto ka? Dinala ni Reed si Luna sa bahay nito matapos nilang gumawa sa bayan at dumiretso sa kusina. Anong lulutuin mo? Anong gusto mo? Sabihin mo lang at ihahanda ko. Nilinis ni Reed ang gagamitin niya sa pagluluto. Kahit ano na lang. Hindi naman namimili ang tiyan ko. Lahat tinatanggap niya. Kahit ikaw. Kaya habang nagluluto si Reed, ay nakaupo lamang si Luna doon at tinititigan siya. Nang maamoy ang niluluto ng binata, ay nakaramdam si Luna ng pagkalam ng sikmura niya. Pwede ko bang matanong kung bakit ka lumipat dito? At bakit dito? Sa dami ng magagandang lugar ay bakit sa Balud? Marahan na tanong ni Luna nang hindi makayanan ng katahimikan. Sumulyap si Reed sa kanya. Ang totoo niyan, wala sa plano kong lumipat ngunit nag-away kami ni nanay. Sinabi ko yun kay Joven at sinabi niyang may bahay nga siya dito na pwede ako manatili dito hanggat gusto ko. Kaya nang dalhin niya ako dito, agad ako nagpaturo kung paano mangisda upang may mapagkunan ng kabuhayan. Napangisi si Luna. Mabuti na lang pala at dito si Joven nagpatayo ng bahay bakasyunan niya. Ikaw na siguro ang sagot sa dasal ko. Anong dasal? Tell me. Nilagay ni Reed ang niluto sa mangkok at nilapag sa harap ni Luna. Agad na natakam si Luna nang makita ang ulam. Sa katunayan, ay paborito niya ang niluto ni Reed. Pinakbet. Hindi maalis ang titig ni Luna doon kaya natatawang pinagsandok siya nito. Na makahanap ng kasintahan. Pabirong sabi ni Luna na sinabayan pa ng malakas na tawa. Iiling-iling na lang si Reed sa kanya, ngunit nakapaskil ang ngiti sa labi nito. Inaamin niyang nawiwili siyang kasama si Luna, kahit na kaninang umaga pa lamang niya ito nakasama. Para silang matagal ng magkaibigan dahil komportable sila sa isa't isa at walang hiyaan. Mauna ka. Susunod ako sa'yo. Wika ni Reed nang nasa dalampasigan na sila. Habang inaayos ni Luna ang kanyang bangka, ay nagpatulong siya kay Reed na itulak yon patungo sa dagat. Sige, mauna na ako ah. Ingat ka mamaya. Nagsagwa na si Luna at tuluyang lumayo sa dalampasigan. Masayang nangisda si Luna. Hindi tulad ng laging pangingisda niya, ay malumanay at nakangiti na niyang hinihila ang mga ginagamit sa panguhuli ngayon. Hindi man sila nakita ni Reed sa laot dahil siguro lumiko siya at bumalik sa dating pinapwestuhan niya. Hindi kita nakita kagabi. Sumunod ako pero wala ka doon. Bungad ni Reed kay Luna nang makita niya itong nakaupo sa plaza at nanonood ng liga doon. Ilang linggo na din ang nakakalipas na magkakilala sila. Mas lalo silang nagkalapit sa isa't isa. Lumalabas at gumagala kung minsan. Kapag tanghali ay naroon sila sa bahay nila Luna at kung minsan ay sa bahay ni Reed buong hapon na kumakain. Sabay din silang nagpapalaot sa gabi. Lumiko ako sa dating pwesto. Nakangiting pinaupo niya si Reed sa tabi niya. Dahil hindi naman masyadong kahabaan ang inuupuan, ay muntik nang mahulog si Jim na nasa gilid lang niya. Aray, sino ba yang? Oh, Reed, ikaw pala. Nakangusong tiningnan ni Jim si Luna na umiling lang sa kanya.
Tinanguan ito ni Reed na naging kaibigan na din ito. Sama ka? Pupunta ako sa kabilang isla ngayon. Bukas o sa makalawa ang uwi. Mahinang sabi ni Reed kay Luna at nilapit pa ang katawan niya sa dalaga. Napansin ni Luna yon kaya palihim siyang napangiti at lumapit kay Reed. Alam ni Luna na masama ang tingin sa kanya ng mga babae sa oras na yon. Ngunit hindi niya pinansin dahil ang nasa isip niya ay naroon sa sinabi ni Reed. Niyaya siya nitong pumunta sa kabilang isla na matagal na niyang gustong gawin, bagaman hindi niya magawa dahil mahal ang speedboat o anong sasakyan na maaaring sakyan patungo doon. Hindi naman yun kaya ng bangka niyang disagwan lang. Niyayaya mo ko, pero wala akong pera pambayad sa speedboat lalo na't alam kong mahal ang mga paninda sa kabilang isla. Ang perang nakukuha ko sa pangingisda, kulang pa para dun. Nilingon ni Luna si Reed ngunit sobrang lapit na mukha nila nang gawin niya yon. Huwag mong alalahanin yon. Akong bahala sa'yo. May ipon ako at may binigay naman si Joven sa akin. Tumango si Luna. Napagdesisyon ng sumama na lang lalo na at libre lang. Sayang kung papalampasin niya pa yon. Mamayang tanghali pa naman ang alis nila. Ay Ibanez, galingan mo naman. Hindi pwedeng matalo ang barangay natin. I-shoot mo na. Inis na sigaw ni Luna nang makita ang laro ng mga kaibigan. Sigawan lang maririnig sa plaza. Ngunit, naalibadbaran si Luna sa mga titig ng babae kay Reed. Tiningnan niya si Jim. Umusod ka dito, may space naman. Umusod pa si Luna patungo kay Reed. Automatikong pumalibot ang braso ni Reed sa bewang ni Luna na kinatigil niya. Hindi ka ba nasisikipan? Pinaupo mo pa yung kalbo na yan. Bulong ni Reed malapit sa tenga ni Luna. Hayaan mo na. Sabi ni Luna at bumalik ang tingin sa naglalaro. Bumalik ang inis niya. Tanga naman. Pigilan mo ako, Pogi. Sasali na talaga ako. Pwede niya nang tirahin yun eh. Pinasa pa. Sumama ang mukha ni Luna na lihim na ikinatawa ni Reed. Hindi niya inaasahan na mahilig si Luna sa ganung laro. Sikuhin mo na lang para tapos na ang laro. Tanga nyo. Ako yoko na magturo sa inyo, Mike. Pumasok ka. Palitan mo si Luis. Natatawang tiningnan lang ni Reed si Luna habang galit na nagtuturo sa mga naglalaro. Nang makalapit naman ng isang player, ay binatukan ito ni Luna. Ano nangyari sa'yo at umiba ang laro mo, Luis Ibanez? Nakasimangot na saad ni Luna. Yang pwesto mo. Bakit ang lapit mo sa lalaking yan? Sinamaan ang tingin ni Ibanez si Reed na supladong nakatingin lang sa kanya. Napagtanto ni Reed na marami talagang nagkakagusto kay Luna sa bayan ng Balod. Na kahit mayor pa ay nagugustuhan siya. Maganda naman talaga ang dalaga. Kahit sino, mapapalingon kapag dumaan siya. Kung ano-ano nakikita mo, kapag talaga natalo kayo, huyo kayo sa akin. Nakasimangot na umirap si Luna kay Ibanez. Ito na, aayusin na. Pumwesto si Ibanez sa gilid at sumigaw sa mga kasama. Bud, kapag nanalo tayo sa laro, may libreng yakap kay Luna. Napangiwi si Luna sa sinabi nito. Tuloy na natigilan ng mga player at napatingin kay Luna na ngayon ay masama ang tingin sa binatang nagsalita. Huwag mo susubukan. Inis na bulong naman ni Reed. Tumango si Luna at napakamot sa noo. Hindi alam ang gagawin. Lalo na, at gano'n naman lagi ang sinasabi ng mga player niya para manalo ang mga ito. Tapusin nyo na. Nangangalay na yung pangako kakasigaw. Asik ni Luna. Nang ipasok niya muli si Ibanez sa laro, ay hinila ni Reed si Luna palayo doon. Mag-ayos na tayo. Mananalo naman siguro yung barangay nyo nang wala ka. Kukunin ko lang ang bag ko at didiretso tayo sa bahay. Baka magtaka mga ngayon dahil wala ako. Sabi ni Luna at nagpatianod na lamang kay Reed. Hindi na sumagot si Reed ngunit bumuntong hininga. Kinuha nila ang bag nito na nakaayos na at saka sila dumiretso sa bahay ni Luna. Pinaalam ni Reed si Luna sa magulang nito na agad namang pumayag. Inaanto ka na? Sandali lang at kukunin ko yung susi ng kwarto natin.
2:00 na ng hapon nang makarating sila sa Isla Tapla. Natin? Iisang kwarto lang? Gusto mo lang yata ako gapangin eh. Kahit wag na pogi, ako na lang gagapang sa'yo. O pwede ding magpapagapang na lang ako sa'yo. Kunot ang noong wika ni Luna na ikinailing naman ni Reed. Bahagya pang pinitik ang noo niya. Ang kulit. Hindi ko kaya ang isa pang kwarto nila. 2 kama naman sa kwarto natin. Kaya huwag ka nang mag-alala. At imposibleng magapang kita. Hindi ako nanggagapang ng payatot. Nakangising umalis si Reed upang kunin ang susi. Natulala si Luna hanggang sa maintindihan niya ang sinabi ni Reed sa kanya. At sinabi nito ang salitang ayaw niya. Sumama ang mukha ni Luna sa kanya at tiningnan niya ang sariling katawan. Hindi siya payat. Masyado lang talaga siyang sexy. Pagdating ni Reed, ay agad nitong nakita ang masamang mukha ni Luna na nakatingin sa kanya. Nakangisi lang siyang lumapit sa dalaga at hinawakan ang kamay nito. Maganda ka pa rin pala kahit galit. Halika na ganda, magpapahinga ka pa. Malambing na sabi ni Reed na ikinawala ng masamang tingin ni Luna. Ganyan! Matuto ka mag-appreciate ng ganda ko, hindi yung malalait ka lang. Hindi mo pa tinitingnan ang sarili mo. Ang payat mo din naman kaya bagay tayo. Sabay nilang tinungo ang kwarto nila. Tama nga si Reed. 2 kama ang nakita ni Luna pagpasok nila sa loob. Napangiti siya at tumakbo sa kama at nahiga rin doon. Kapag nagpakasal tayo, dito tayo mag-honeymoon. Pero 1 kama na. Sabi ni Luna na kinatigil ni Reed sa paglalakad patungo sa banyo. Nilingon siya ni Reed na salubong na ang kilay. Ngunit nawala yon nang makita na nagpipigil ng tawa si Luna. Huwag mo akong hamunin sa kasal-kasal na yan. Baka seryosohin ko at magulat na lang sila na Mrs. Morgan na ang apelyido mo pag uwi natin sa balod. Nakita ni Reed na natigilan si Luna kaya nakangisi siyang dumiretso sa loob ng banyo. Parang gusto ko yun ah. Natatawang saad ni Luna. Araw-araw kong ang hamunin baka mangyari. Pagkalabas ni Reed sa banyo ay nakita niyang nakatagilid si Luna. Nakatalikod dito sa banyo kaya hindi niya nakita ang mukha nito. Pagkarating niya sa pwesto nito ay nakita niya ang nakapikit nitong mata at ang malalim nitong paghugot ng hininga. Inayos na lamang ni Reed ang posisyon nito. Pogi, sumali tayo doon. Maaga silang gumala ni Reed. Nalaman niyang piyesta pala, kaya maraming mga palabas at mga laro. Pogi, ang gwapo tingnan mo. Natutuwang tinuro ni Luna ang mga kalalakihan na kumakanta sa maliit na entablado. Bago pa mabusog ang mga mata ni Luna, ay tinakpan ni Reed ang mga mata niya at hinila siya palayo doon. Puro ka gwapo. Hindi pa ba sapat sa'yo ang mukha ko para manatili ang tingin mo sa akin? Lalakero. Masama ang mukhang sabi ni Reed nang makalayo sila doon. Kasabay ng panlalaki ng mga mata ay nahulog ang panga ni Luna sa sinabi nito. Aba, hoy! Anong lalakero? Ikaw lang ang lalaki ko kaya scam yung sinasabi mo. Hindi pa nga tayo nagsiselos ka na. Masama yan sa kalusugan mo. Baka lalo kang pumayat. Nakangusong umirap si Luna kay Reed. Natigilan si Reed at sinamaan ng tingin si Luna. Hindi ako nagsiselos. Bakit ako magsiselos? Mas gwapo naman ako sa mga yan. Mas lamang ako ng 10 paligo sa kanila. Kaya kung gusto mo silang kasama, dun ka. Wala akong pakialam. Ang dami-daming magagandang babae dito. Akala mo ikaw lang maganda? Hindi, maghahanap din ako. Parang batang sabi pa nito na ikinangiwi ni Luna. Kibit balikat siyang tumalikod kay Reed. Maghanap ka dun kung ganun. Ako pa hamunin mo? Akala mo pipigilan kita? Pogi, asus, maghahanap din ako. Ang dami kong nakitang gwapo kanina. Mas lamang yun sa'yo. Sige, dyan ka na. Magbo-boy hunting lang ako dito. Akmang maglalakad na si Luna palayo,
Nang hawakan ni Reed ang kamay niya at hinila siya patungo sa katawan nito, dahilan para mapasubsob si Luna sa dibdib ni Reed. Aray naman, Reed. Dahan-dahan nga sa paghila. Alam ko maganda ang braso ko, pero wag mo namang tanggalin. Sayang naman, wala magkakagusto sa akin kapag ganun. Daldal pa niya habang nakahawak sa ilong na unang tumama sa dibdib ng binata. Lumamlam ang tingin ni Reed at hinawakan ang ilong niya. Masakit ba? Patingin nga. Oh, namumula. I'm sorry. Ikaw kasi iiwan mo ko dito. Bakit? Ikaw ang nagsabing maghahanap ka ng babae. Kaya ako din. Unfair naman na ikaw lang maghahanap. Masungit na saad ni Luna na kinangusupan ni Reed. Hindi na nga. Kumain na lang tayo. May nakita akong... Pinutol ni Luna ang sasabihin ng binata. Babae na naman. Aba pogi namimihasa ka ng saktan ako. Umikot si Luna sa harap ni Reed. Nandito na ako. Nakikita mo ba? Maganda, masipag, tapos maganda at maganda ulit. Ano pang hahanapin mo? Andito na ako sa harap mo. Tumawa si Reed sa sinabi niya. Inakbayan niya si Luna at hinila na ito palayo. Buong araw silang gumala ni Reed. Sumali din sila sa mga laro doon at nanood ng mga palabas na makikita doon. Nang gabi ay nag-bonfire sila, kaya pagdating sa kwarto ay agad na naglinis si Luna ng sarili kahit na pagod. Bagsak siyang nakatulog pagkatapos. Huling araw na natin dito, ano gusto mong gawin? Tanong ni Reed habang nakapatong ang baba sa balikat ni Luna. Nasa sofa sila at nanonood ng palabas sa TV. Aray nga, mabigat ka. Tinulak ni Luna ang mukha ni Reed palayo sa balikat niya habang nakatutok ang paningin sa panonood. Hinawakan ni Reed ang bewang ni Luna at pinisil yon. Bili tayo ng panregalo sa mga magulang mo? Tanong ni Reed na kinatingin ni Luna dito. Anong regalo? Para saan? Di naman nila birthday. Ang sabihin mo, gusto mo lang akong i-date. Kanina mo pa kaya ako niyaya na lumabas? Pero ayoko. Kapag lumabas tayo, ay makikita ka na naman ng mga babae kahapon. Parang mga tanga lang. Hindi ba nila nakikita na kasama mo ko? Makahingi lang ng numero mo eh. Parang isa lang akong Diyosang multo sa paningin nila. Masungit at iiling-iling na pinag-cross ni Luna ang mga braso na siyang kinatawa naman ni Reed. Selosa naman itong si Ganda. Hindi ko naman ibibigay ang number ko dahil hindi ko yun sa ulado at hindi ko naman ginagamit yun. Mapapangiti si Reed kapag nakikita niya ang ganong side ni Luna. Para kasi itong girlfriend niyang nagsiselos dahil ang daming babaeng may gusto sa kanya. Matalim na tingin ang sumalubong kay Reed nang sinilip niya ang mukha ni Luna. So, kapag sa ulado mo at ginagamit mo lagi, ibibigay mo ang numero mo. Aba, kung itapon kita sa dagat at hayaang malunod. Gwapong-gwapo sa sarili Gustong-gusto mo naman. Sabi ni Luna. Tinawanan lamang yun ni Reed at tumayo. Binuhat niya ang bewang ni Luna upang itayo ito. Kung ano-anong iniisip mo, halika at gumala tayo. Malandi ka, pogi. Natatawang umilag si Luna nang maramdaman ang pagpisil ni Reed sa bewang niya. Sa'yo lang ako lalandi. Kaya kumain na muna tayo. May nakita akong karinderya malapit dito. Doon tayo? Nakangiting sumang-ayon si Luna at sabay silang nagtungo doon. Hi, miss. Lumapit ang isang lalaki kay Luna habang nakaupo siya sa upuang malapit sa karinderya. May binili kasi si Reed at iniwan muna siya roon, lalo na at sumasakit na ang paa niya sa ginawa nilang paglilibot kahapon. Kuya, pakiusap. Wala ako sa mood makipag-usap. Bumuntong hiningang kumuha ng 5 pisos si Luna at ibinigay sa lalaking gwapo. Ngunit syempre, mas lamang si Reed ng isang paligo. Anong gagawin ko dito? Nagtatakang tanong nito. Bili ka po ng kausap. Hindi ako available ngayon. May nararamdaman pa akong inis sa nangyari kahapon. Baka ikaw ang papagbalingan ko, kuya. Balik ka na lang later.
Siguradong maayos na ang isip ko nun. Sige na, shoo ka na. Pagtataboy ni Luna sa lalaki at sakto naman na dumating si Reed at nakita ang lalaking nakatingin kay Luna. Sa lubong ang kilay na nilapag ni Reed ang isang kahon sa gilid ni Luna. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa lalaki at tiningnan si Luna. Umalis na ako saglit? Nanlalaki ka na? Grabe ka na talaga sa akin, ganda. Binatukan nito ni Luna. Huwag ako. Baka pakasalan kita agad dyan. Oh, marry me, please. Maria Luna Siniza. Pang-aasar ni Reed na ikinanguso ni Luna. Yes, ay do ka agad sa akin tapos, and ah. Sabay silang tumawa sa kalokohan nila at hindi pinansin ng lalaking nakatingin lamang sa kanila. Nang umuwi sila sa balod, ay nagulat sina Luna at Reed nang makita ang mga taong nagiiyakan. Lalo pang nagulat nang makita ang mga bahay na sirang-sira. Tumakbo silang dalawa patungo sa magulang ni Luna. Ma, ano nangyari? Takang tanong ni Luna. Hindi maalis ang tingin sa mga taong yakap ang iilang gamit na paniguradong sinalba ng mga ito. Dumating si Adolfo kaninang madaling araw sa kayang isang malaking truck. Gusto nitong kunin ang lupa nito, lalo na at hindi nagbabayad ang iilan sa mga tagabayan. Nang hindi nagbayad, sinira ang mga bahay. Kahit si Mayor Paul, nanlaban din, ngunit sa huli walang magawa. Bumuntong hininga si Loisa sa kanyang anak na si Luna. Mabuti na lang at nagbayad kami ng papa mo. Ginamit namin ang perang inipon natin. Tumango si Luna at nilapit nila ni Reed ang mga tao. Awang-awa sa kalagayan ng mga ito. Kahapon, nagpakain si Adolfo. Marami ang pumunta at kumain doon. Ngunit sa hospital ang bagsak ng mga ito kasama si Jim. Ang sabi ng doktor ay food poison daw ang dahilan. Demonyo talagang lalaking yun. Hindi pa sapat sa kanya ang ginawa kahapon at talagang nangira pa. Galit na sabi ng mga tao. Hindi maiwasang maiyak at malungkot ni Luna. Kumuyom ang kamay ni Reed at bahagyang lumayo sa mga ito. Habang busy si Luna sa pagtulong sa mga tao, ay tinawagan niya si Joven. Asikasuhin mo ang 50 million at ibigay sa mga tao dito sa balod para mapaayos ang bahay nila at pambayad sa ospital. Gusto kong ibigay mo ngayong araw at huwag mo sasabihin sa akin yung galing. Bumuntong hininga si Reed nang maalala ang pangalang Adolfo. Imbestigahan mo ang pangalang Adolfo. Siyang may-ari ng mga kabahayan dito na iilan. Siguraduhin mong lumabas ang lahat ng baho niya at makukulong siya sa ginawa niya. Do it today, Joven. Yun ang sabi ni Reed bago ibaba ang tawag at bumalik kay Luna upang tumulong din dito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Reed sa dalaga nang puntahan nila ang hospital na pinagdalahan ng mga taong dinala dun kahapon. Nang hihinang napaupo si Luna. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong ayos lang ako? Hindi ako okay, Reed. Walang pera ang mga tao sa bayan para bayaran ng hospital. Maayos na ang kalagayan nila ngunit saan kami kukuha ng ganun kalaking pera? Malungkot na sabi ni Luna. Huwag kang mag-alala. Maayos din ito agad. Tiwala lang tayo. Alam ko may darating na biyaya. Makahulog ang saad ni Reed. Niyakap ni Reed ang dalaga hanggang sa makitang nagmamadaling lumapit sa kanilang kapatid ni Luna. Ate Luna, may balita ako. Kakapunta lang ni Mayor sa bayan. Ang sabi niya, bayad na daw ang bills nila Kuya Jim dito. Si Kuya Joven ang nagbigay. At ang sabi naman, ay binigay yun ng isang kaibigan nitong bilyonaryo. May 50 million para pampaayos ng bahay. At bayad kay Adolfo. Malaking pera yun, sobra-sobra pa. Wala nang dapat alalahanin, ate. Masayang wika ni Lala at niyakap ang kanyang ate Luna. Nagulat man ay napatalon si Luna sa tuwa. Hindi niya mapigilang maiyak sa balitang yon. Masaya ding niyakap ni Luna si Reed. Dahilan para mapasinghap ang kapatid nito. Wala na tayong problema, Reed. Ang galing!
Binuhat ni Reed si Luna nang maglambitin ito sa kanya. Tiwala lang kasi alam kong may mabubuting tao pa rin na handang tumulong. Kung sino man siya, gusto ko siyang pasalamatan. Pwede ko kaya mahingi ang number niya kay Joven para personal na magpasalamat? Nakangusong umiling si Reed sa kanya. Hindi, ako na ang gagawa. Baka pribadong tao yung tumulong at ayaw ipaalaman tungkol sa kanya. Hindi ba at kay Joven lang niya pinadaan ang tulong niya? Sabi ni Reed at bahagya pang nagselo sa sarili dahil sa sinabi ni Luna na hingi ng number nito. Samantalang, hindi man lang hinihingi ni Luna ang numero niya. Nakangisi namang tumingin si Luna kay Reed na para bang wala itong kinakaharap na suliranin kanina. Selos ka naman dyan. Halika. Saan tayo pupunta? Tanong ni Reed nang hilahin siya ni Luna. Magpapakasal tayo para di ka na magselos. Natatawang saad ni Luna na kinatango ni Reed. Okay, kailangan pa ba nating bumili ng susuotin? How about the food? Pagsasabay ni Reed sa biro ni Luna na kinatigil nito sa paglalakad. Papayag ka? Nagbibiro lang kaya ako. Nakataas ang kilay ni Luna, ngunit nang makita ang itsura ni Reed, ay napagtanto niyang seryoso ito. Baliw to. Nagbibiro nga lang. Gustong-gusto mo naman makasal at nagsiselos ka nga. Nagugulat na tanong ni Luna. Nakasimangot na tumango si Reed. Hindi na itatanggi ang katotohanan yun. Kapag ba sinabi kong oo, magpapakasal ka na sa akin? Lumapit si Reed at hinapit sa bewang si Luna na kinapulan naman ang mukha nito. Tinulak siya ni Luna. Huwag kang ganyan. Ligawan mo muna ako tapos hingin mo na kay mama at papa ang kamay ko. Kinikilig na sabi ni Luna na kinatawa ni Reed ng malakas. Biro lang. Huwag mong dibdibin ang sinabi ko Wala ka namang dibdib. Patuloy sa pagtawa si Reed. Ang kilig na nararamdaman ni Luna ay naglaho ng parang bula. Napalitan iyon ng pagkairita sa binata. Nakasalubong ang kanyang kilay at malakas na tinulak si Reed na kinatigil naman ito ng pagtawa. Masaya ka? Alam mo ano nakikita ko ngayon sa'yo? Ang pangit mo. Para kang second version ni Jim. Umirap si Luna at tinalikuran ng binata. Hala kuya, nagalit. Biglang sumulpot ang kapatid ni Luna sa gilid niya. Mabilis na sinundan ni Reed si Luna na hanggang kabilang isla na ang inis sa kanya. Nova, nandito na ang crush mo, hinahanap ka. Nang puntahan ni Reed si Luna kinabukasan, ay ganun pa din ito sa kanya. Sinundan niya ito ng tingin nang tumakbo ito patungo kay Paul na dumaan para tumingin ng mga ginagawang bahay. Paul, sama ako. Magtana na nga tayo. Nakangusong saad ni Luna na siyang narinig ni Reed kaya mabilis niyang hinila si Luna patungo sa bahay niya. Anong tanan? Pagkatapos mo akong iyaing magpakasal, magpapatanan ka sa iba? Hindi ako papayag. Bawal ka sa mayor na yon. Ang pangit nun. Asik ni Reed na kinaawang ng labi ni Luna. Pasensya na, pero wala akong maalalang niyaya kita magpakasal. Saka gwapo si Paul, no? 20 ligo ang lamang nun sa'yo. Padaan nga. Hinawi niya si Reed ngunit hindi ito natinag. Yumuko si Reed at binuhat bigla si Luna papasok ng bahay nito. Binaba niya ito malapit sa kwarto niya. Halika at mag-ayos na tayo. San ba ang simbahan dito? Manghihiram ako ng pera kay Joven. Panghanda natin sa kasal. Sige na, magbihis ka na. Gusto mo talaga maging Mrs. Morgan? O baka lahi ko lang ang gusto mo? Nakangising sabi ni Reed na kinairap ni Luna. Kung apelyido at lahi lang naman, maganda ang lahi ni Paul. Pang-aasar ni Luna na ikinasama ng tingin ni Reed sa kanya. Nang lumapit si Reed, ay nanlaki ang mga mata ng dalaga habang humahakbang palayo. Sabi ko nga, maganda ang lahi mo. Ika na, diretsohanin mo na tayo, Pogi. Hinila ni Luna si Reed papasok sa kwarto. Tulad ng sinabi ni Luna, ay may nangyari sa kanila.
Oh, Luna, bakit ganyan ka maglakad? Tanong ni Jim nang makita siya sa plaza. 1 oras na siya doon. Matapos may mangyari sa kanila ni Reed ay nakatulog ito. Umalis siya ngunit masakit ang pang-ibabang parte ng katawan. Hapon na, kaya dapat makauwi agad siya sa bahay nila. Nadapa lang. Ang tanga ko ngayon. Nahawa siguro ako sa'yo. Sinabi na kasing wag lalapit. Sinubukang humakbang ni Luna, ngunit napasigaw siya nang may bumuhat sa kanya. Hindi mo ako ginising. Kanina ka pa ba dito? Ipapaalam kita sa mga magulang mo. Sa akin ka muna ngayong gabi. Honeymoon muna, di ba? Bukas kasal natin. Mukhang excited ka maging Mrs. Morgan eh. Kung unahin natin yung maraming lahi na gusto mo. Gusto mo di ba ng marami? Kaya dapat magsimula na tayo. Nabaliktad yata ang pangyayari. Ngayon, ay si Reed naman ang nangaasar kay Luna. At tahimik naman ang dalaga. Sinubsob ni Luna ang muka sa dibdib ni Reed. Nang maramdaman ang dibdib nito, ay sinubukang kagatin ito ni Luna na kinadaing ni Reed. Bahagya siya nitong nilayo at sinamaan ng tingin. Kasalanan mo to. Baka anong isipin ni na mama at papa? Lagot ka talaga. Sinabi ko kasing biro lang eh. Kapag ako nabuntis, mararanasan mo talagang mataguan ang anak sinasabi ko sa'yo. Hinampas pa niya ito sa dibdib na kinatawa lang ng binata. Hindi mangyayari yan. Kasi, nagpaplano ka pa lang, nakaabang na ako. Nakangising hinagkan pa ni Reed ang noon ng dalaga. Pinagpaalam ni Reed si Luna sa mga magulang nito. Ramdam nilang pareho ang pagkagusto ng magulang ni Luna kay Reed. Dahil hindi ito papayag na matulog si Luna doon kung hindi sila kampante. Anong gusto mong ulam? Tanong ni Reed nang ayusin ang mga gagamitin sa pagluluto. Kahit ikaw na lang. Higa ka lang dito tapos kainin ko yung katawan mo. Nakangusong sagot ni Luna habang nakapangalumbaba. Huwag mo akong simulan. Baka pagsisihan mo. Nang gabing yon, walang ibang ginawa ang dalawa kundi mag-asaran at akitin ng isa't isa. Kahit masakit ang katawan, ay nangyari muli ang bagay na ginusto nilang pareho. Reed Morgan! Kinabukasan, ay nagising si Luna dahil sa katok at pagtawag sa labas ng bahay ni Reed. Kunot ang noong nagbihis siya at tinungo ang pinto. Narinig niya ang boses ng babae habang tinatawag ang pangalan ni Reed. Binuksan ni Luna ang pinto at doon nakita ang magandang babae. Bakit po? Tanong niya at tiningnang mabuti ang babae. May kaitsura kasi ito. Hindi niya lang mapagtanto kung sino. Malumanay na tiningnan siya nito. May pagkastrikta ang mukha nito ngunit ang titig ay malambing. Nandito ba si Reed Morgan? Tanong nito na kinatango ni Luna. Si Reed? Bakit niyo po hinahanap ang kasintahan ko? Sino po kayo? Pagtatakang tanong ni Luna. Mukhang mayaman ang babae dahil sa suot nitong damit. Lalo na at nakita ni Luna ang iilang lalaki na nakasuot sa labas ng gate. Ganda, sino yan? Lumabas si Reed mula sa likuran niya at niyakap siya mula doon. Hinagkan pa nito ang kanyang leeg. Tumigil ka, Reed. May naghahanap sa'yo. Tinuro ni Luna kay Reed ang babae, kaya sinundan ito ng tingin ni Reed. Ngunit, natuod ito sa kanyang kinatatayuan nang makilala kung sino ang babae. Tuwid na tumayo at lumapit dito si Reed. Mami, anong ginagawa niyo dito? Kunot noong tanong ni Reed at bahagyang sumulyap kay Luna na salubong ang kilay at may pagtatakang tingin sa kanya. Ganda, sa loob ka muna. Kaya ba ayaw mong malaman kung nasan ka? Dahil nandito ka? Dahil lang dito? Iniwan mo ang kumpanya mo at tumira sa maliit na bahay na to? At ano itong nalalaman kong nangingisda ka, Reed Morgan? Namaywang ang ginang sa harap ng anak nitong si Reed. Ma'am, huwag mo namang lakasan ang boses mo at may makarinig sa'yo. Ang aga-aga eh. Mag-usap tayo sa loob. Hinawakan ni Reed ang kamay ng mami niya
Ngunit, tinapik lamang nito ang kamay niya. At sa tingin mo papasok ako dyan? Baka gusto mabatukan kitang bata ka. Hinampas ni Mitch ang anak ng hawak na pamaypay. Mami naman. Muling sumulyap si Reed kay Luna na ngayon ay iiling-iling na umatras. Napansin din ito ni Mitch kaya tiningnan niya si Luna. Ikaw ang kasintahan ng anak ko? Kaya mo siguro hindi pinapabalik ang anak ko dahil alam mong bilyonaryo. Swerte natin. Natigilan sa pagsasalita si Mitch nang pigilan siya ni Reed. Ma'am, tumigil ka na. Lumapit si Reed kay Luna na ngayon natigilan at hindi makapaniwalang tiningnan si Reed. Luna, magpapaliwanag ako, please. Bilyonaryo? Ikaw? Iiling-iling si Luna. Ayaw maniwala sa nalaman. Ayos lang kay Luna na una pa lang ay alam niya kung sino ito. Ngunit ang isiping, niloko siya ni Reed at pinaglihiman ng pagkatao nito, yun ang hindi niya matanggap. Hindi pa pala niya tuluyang kilala ang binata. Luna. Umiling si Luna at tinulak si Reed nang akma nitong hahawakan siya. Niloko mo ko? Ang sabi mo, nag-away kayo ng nanay mo kaya ka nandito. Sumingit ang ina ni Reed sa usapan nila. Anong away? Nitakot nga yan at taasan ako ng boses. Tinakasan niya lang ang responsibilidad niya para tumira dito. Kaya ikaw babae. Ma'am, walang alam si Luna. Pero dahil sa inyo nalaman niya, ano ba kasing ginagawa niyo dito? Inis na hinawakan ni Reed ang kamay ni Luna nang tumalikod ito. Please mag-usap tayo. Wala na tayong pag-uusapan pa, Reed. Hindi mababago nang sasabihin mo ang katotohanan na niloko mo ko. Kami dito. Mas mabuting sumama ka na sa nanay mo. Malakas na binawi ni Luna ang kamay at tumakbo palabas ng bahay. Pigilan niyo siya. Sigaw ni Reed sa mga bodyguard ng mami niya. Reed, ano ba? Hayaan mo na siya. Uuwi na tayo. Pinigilan ni Mitch ang anak sa akmang pagsunod sa babae. Hindi, ma'am. Hanggat hindi kami nagkakaayos ni Luna, hindi ako uuwi. Tinakbo ni Reed ang pwesto ni Luna. Pigil-pigil ito ng dalawang bodyguard, ngunit nang makalapit si Reed, ay sinipan ni Luna ang iniingatan ng dalawang bodyguard dahilan para mabitawan siya ng mga ito. Sige, hawak pa. Kahit masakit ang katawan ko, ay kaya kong basagin yung mga iniingatan nyo. At ikaw? Umalis ka na. Sumama ka na dun sa mami mo. Kahiya naman sa'yo, sir. Mayaman ka pala. Hayaan mo. Kapag nagbunga itong ginawa natin, gagamitin ko siya para makahuthot sa'yo. Yayaman pa ako. Namewang si Luna at sinamaan ng tingin si Reed. Kahit nasasaktan siya sa nangyayari, ay pinigilan niya ang sariling wag umiyak. Nagbago na ang isip ko. Ayoko pala magpakasal sa'yo. Mahirap na. At isipin na iba dyan na pera lang ang habol ko. Wag na. Mabubuhay naman kami na walang pera. Asus, kapag pinakasalan ko si Paul, tapos din naman ang problema ko. Dumilim ang tingin ni Reed kay Luna, ngunit umirap lang ang dalaga sa kanya. Wag mong susubukan, Luna. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa lalaking yon. Hindi kayo bagay. Akin ka lang. Ewan ko sa'yo. Umalis ka na sa bayan namin, Reed. Hindi ka para dito. Hindi ka bagay sa mundo namin. Dapat kang nasa taas at hindi sa baba. Tumalikod si Luna, kasabay ng pagtulo ng luhas sa mga mata niya. Tumakbo siya palayo sa lalaking mahal niya. Nang akmang susundan siya ni Reed, nang harangan ito ng bodyguard ng mami niya. Tama na, Reed. Umuwi na tayo. Sa ayaw at sa gusto mo. Kunin niyo ang mga gamit niya at aalis na tayo. Mabilis na naging kilos ng mga ito, kaya agad silang umalis kasama si Reed. Mga tao sa bayan ay lumabas sa mga bahay nila. Tiningnan si Reed at iiling-iling sa pagkadismaya. Habang si Luna ay nakasilip sa bintana ng bahay nila. Nakikita niya ang pagtingin ni Reed sa bahay nila bago pa ito tuluyang umalis. Buong araw siyang umiyak sa kwarto. Ngunit kinahaponan ay kinulit at hinilas siya ni Jim patungo sa plaza. Dahil may palabas at para malibang din siya.
Bakit ka nang babato, kalbo? Singhal ni Luna kay Jim. Pumunta ka daw sa bahay ni Mayor bukas, pinapatawag ka. Baka magpo-propose na yun sa'yo. Mag-oo ka na agad. Tumaas baba pa ang kilay nito habang sinasabi yon. Uupakan muna kita bago ako pumayag. Nakita mo ng broken-hearted ako? Itutulak mo pa ako doon? Bakit niya ba tinutulak si Paul sa akin? Nananahimik yung tao, idadamay niyo. Masungit na nangalumbaba si Luna habang nakatingin sa kawalan. Manhid talaga. Kung may paligsahan kung sino ang pinakamanhid sa buong mundo, ikaw ang representative ko. Sigurado na ang panalo natin. Proud agad ang balod sa'yo. Kinurot ni Jim ang pisngi niya na ikinadaing niya. Hinampas niya ito. Harap-harapan ang nagpaparamdam si Paul at mga lalaki dito hindi mo pa rin napapansin. Ang galing! Sobrang manhid nga. Pumalakpak pa ito sa kanya. Pinagsasabi mo, multo ba sila para magparamdam? May pagkain kaya sila Paul bukas? Sabi niya na kinahulog ng panga ni Jim. Alam mo, para kang si Ann Curtis. Maganda pero lutang. Pero hayaan na, at least maganda ka. Crush na mga taga-balod yan. Tinaas ni Jim ang braso ni Luna upang ikaway-kaway yon. Iiling-iling na umalis si Luna doon at iniwan si Jim. Kinaumagahan naman ay nagtungo si Luna sa bahay ni Paul. Nakita niya ang maglola sa garden at seryosong nag-uusap. Nasa harap ni Paul ang iilang papeles. Mayor, Lola, magandang umaga. Pilit ang ngiting umupo si Luna sa harap ng mga ito. Bahagya pa silang nagulat, ngunit nang makita siya ay bumuntong hininga. Nilapag ni Paul ang iilang papeles sa harap ni Luna. Tignan mo. Alam ko ang nangyari kahapon sa inyo ni Reed. Bumuntong hininga muna si Paul at umiwas ng tingin. Masakit din para sa kanya na pag-usapan ng tungkol sa babaeng mahal niya at sa lalaking mahal naman ito. Tumango ang matanda at hinawakan ang kamay ni Luna. Naiintindihan ko na nasasaktan ka sa nangyayari. Pero sana, pakinggan mo muna siya, apo. Malaki ang ginawang tulong ni Reed sa bayan natin. Alam ko mabuti siyang tao. Kung hindi dahil sa kanya, sigurado hanggang ngayon na may problema pa rin tayo sa bayarin sa ospital at magpapaayos ng bahay ng kababayan natin. Kumunot ang noon ni Luna. Hindi maintindihan ang sinasabi sa kanya ng mga ito. Malaki talaga na itulong niya. Hindi ba? At pinabuhat niya na mabibigat yun? Tumulong din siya sa pagbabantay sa ospital kahit hindi naman dapat. Pakitang tao talaga yun, Nay. So sobrang gwapo nagawa ding manloko. Sinong mag-aakala na naloko ang Diyosa ng balod ng isang syokoy lang? Kinuha ni Luna ang papeles at ginawang pamaypay yun. Alam mo bang si Reed Morgan ang nagbigay ng 50 million sa atin dito? Dahil sa binigay niya, kaya nakalabas ang mga taga-bayan sa ospital na walang binabayaran. Ang pagpapaayos sa mga taga rito ay galing din sa pera na binigay niya. Sabi ni Paul, na kinaawang ng labi ni Luna. Matagal bago maproseso ang sinabi ng mga ito sa kanya. Napatingin siya sa papeles na hawak niya. Hindi pa man niya nakikita ang buong detalye, ay sapat na sa kanya ang makita ang pangalan ni Reed doon. Siya? Paano? Akala ko ba ayaw ipaalam na nagbigay sa atin ng pangalan niya? Paano niyo nalaman? Paanong si Reed? Hanggang sa naalala ni Luna, ang narinig niyang pag-uusap ng mag-ina kahapon. Nakalimutan niya. 1 bilyonaryo pala si Reed. Posibleng siya ang gumawa. Mariin niyang naipikit ang mga mata nang maalala ang mga sinabi ni Reed sa ospital. May tinutukoy pala siya doon. Nang makita ko ang mami ni Reed kahapon, nagulat ako kasi pamilyar siya sa akin. Nagtanong ako kay Joven at sinabi niya naman sa akin lalo na at kaibigan niya rin ako. Sabi niyang, wag ko na lang sabihin pa sa'yo. Ngunit alam ko mas kailangan mo yung malaman lalo na at hindi maganda ang nangyari sa inyo kahapon. At kahit may sama ka ng loob kay Reed, maging ako rin naman. Ay ayoko namang sumama ang tingin ng mga tao sa kanya. Lalo na at siyang tumulong sa atin para malampasan ang suliraning yun. Sabi ni Paul, na sinabayan pa ng pagbuntong hininga.
Kumuyom ang kamay ni Luna. Nagsisisi siya sa sinabi kay Reed kahapon. Kung sana pala pinakinggan niya muna ito. Inaway ko pa siya kahapon at sinabihan na pangit. Masama ang loob niyang umalis dahil sinabi ko magpapakasal ako sa'yo. Hanggang sa tumaas ang kilay ni Luna. Pero deserve niya pa din naman yun, no? Dahil naglihim siya at panluloko pa rin ang ginawa niya sa akin. Kung di siya naglihim, sana kasal na kami ngayon. At gumagawa na ng panganay namin. Tumangutango siya. Kailangan ko siyang makausap. Tumayo si Luna at napatakbo palabas ng bahay ni Paul, ngunit hinabol siya ng binata. Pupunta ako ng Maynila ngayon. Sumabay ka na sa akin. At hindi ka pwedeng mag-isang pumunta doon. Hindi mo sa ulado ang Manila at... Kumunot ang noon ni Luna. At ano? Bilisan mo. Ngumuwi si Paul sa kanya. Wala kang pera. Mariing ipinikit niya ang mga mata. Gustong batukan si Paul dahil tama ang sinabi nito. Nakangusong tumango na lang si Luna. Hindi na siya pwedeng mag-inarte ngayon at magsayang ng oras. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Tanong ni Luna nang makarating sila ni Paul sa Manila. Sandali at tatanungin ko si Joven. Kinuha ni Paul ang cellphone at nagpindot doon. Nasa kumpanya niya daw. Halika. Mabuti na lang at kasama ni Luna si Paul patungo doon. Kung nagpumilit siya at nag-inarte pa kanina kay Paul, ay baka sa susunod na buwan pa ang dating niya doon kay Reed. Pagdating nila sa kumpanya, ay nagmamadaling pumasok si Luna sa loob, ngunit sa kasamaang palad, nauntog siya sa transparent glass door na hindi niya naman agad napansin. Ayos ka lang ba? Bakit mo sinugod yung pinto? Umayos ka nga, Luna. Mapaghalataan nila tayo na hindi tayo taga rito. Nakangusong inalalayan siya ni Paul, papasok sa loob. Pagpasok pa lang ni Luna at Paul ay pinagtitinginan na sila. May kakaiba sa mga titig nila na hindi komportable si Luna. Bakit sila nakatingin? Alam ko maganda ako, pero pakiramdam ko sa'yo sila nakatingin eh. Ba't daw may unggoy na kasama yung Diyosa? Nagtatakang tanong ni Luna at inilingan lamang siya ni Paul. Nandito ba si Reed Morgan? Tanong ni Paul sa babae nang marating nila ang floor kung nasa ang opisina ni Reed. Nandito po, may appointment po ba kayo, sir? Ngiting tura ng babae. Para saan? May paganyan pa ang lalaking yun? Para ba sa mga babae niya yan? Pinigilan ni Paul si Luna dahil baka pareho silang mapahiya kapag nagtuloy-tuloy siyang magsalita. Bago pa makasagot si Paul, ay tumunog ang telepono sa tabi ng babae. May kausap ito sa kabilang linya at sunod-sunod na tumango. Nanlalaki ang mga matang tiningnan pa siya. Pagkababa ng telepono ay paulit-ulit itong yumuko kay Luna habang humihingi ng tawad. Pasensya na ma'am, hindi ko alam. Pumasok na po kayo, pasensya na talaga. Nakangiwing, nagkatinginan sila ni Paul hanggang sa pinagkibit balikat yon. Dahil nauuna si Luna sa paglalakad, ay walang katok-katok na binuksan niya ang pinto. Dahil yun din na nakasanayan niya. Reed, gusto kitang makausap. Alam kong mali ako dahil hindi kita pinakinggan pero andito na ako. Gusto ko marinig mula sa iyo kung ba't mo ginawa. Sunod-sunod ang pagsasalita ni Luna habang papasok ngunit natigilan ng makita ang buong opisina. Anong? Reed? Puno ng mga lobo ang buong kwartong yon. May mga petals na nakakalat sa sahig at may tarpaulin na nakadikit sa gitna nun. Will you marry me, ganda? Iyon ang nakasulat doon. At nasa gilid nun si Reed na may hawak na bulaklak. Hindi makapaniwalang nakatingin lamang si Luna nang lumapit si Reed habang nakapaskil ang isang malapad na ngiti sa labi. Nagulat ba kita? Pasensya na. Nang malaman ko kay Paul na pupunta ka dito para kausapin ako, ay agad ko itong inayos. Alam kong yun ang sasabihin mo kaya handa ako. Hinawakan ni Reed ang kamay ni Luna, dahilan para muntik itong matumba. Mabuti na lang at agad siyang nahawakan ng binata. Nanlalambot ang tuhod ko. Mahinang bulong ni Luna na siyang kinatawa naman ito. Binuhat siya ni Reed patungo sa upuan sa gitna na nilagay ni Joven doon.
Tumayo si Reed at ibinigay sa kanya ang bulaklak. Hindi ko intensyon na lokohin ka. Ginusto ko lang na mamuhay ng simple at payapa. Walang media o kahit anong papeles na kaharap. Gusto kong maranasang mamuhay ng simpleng tao. Ngunit sa kabila nun, gusto ko rin na makahanap ng babaeng hindi yaman ang hinahangad. Sasabihin ko naman sa'yo ang totoo eh. Sadyang naunahan lang ako ni Mommy. Hindi ko naman alam na pupuntahan niya ako doon na sasabihin sa'yo ang totoo. Inakit mo ko kaya nahulog ako sa'yo. Totoo yun. Bumuntong hininga si Reed na kinakunot ng noon ni Luna. Kapal mo naman, never kitang inakit. Ikaw ang nangaakit. Kung hindi ka pa nagpakita ng araw na yun sa akin, hindi kita lalapitan. Masyado kang malandi kaya nadala ako. Ako pa talaga. Sinamaan ni Luna ng tingin si Reed kaya natahimik ito. Ikaw naman talaga. Kung di mo ako inakit ng kagwapuhan mo, ay hindi kita magugustuhan. Asik ni Luna, na ikinatango na lang ni Reed. Okay, inakit na kita. Pero yun ang tanging rason ko, ganda. Kahit hindi dumating si Mommy, sasabihin ko pa rin naman sa'yo. Dahil hindi ko habang buhay na kayang itago yon. Lalo na at magiging asawa din naman kita. Anong magiging asawa? Sino nagsabing papayag ako? Malditang tugon niya at tinaasan nito ng kilay. Ako. Ako ang nagsabi. Nilabas ni Reed ang kahon sa kanyang bulsa at kinuha doon ng singsing. Walang sali-salitang, sinuot niya ito kay Luna. Wala kang choice. Naisuot ko na. Fiancé na kita. At bukas, aasikasuhin na natin ang kasal natin. Nag-honeymoon na tayo. Gusto ko, mag-honeymoon ulit sa Thailand. Para, made in Thailand ang anak ko. Hindi tayo uuwi hanggat di ka nabubuntis. Hinila ni Reed si Luna patungo sa isang upuan at kinandong ito. Iiling-iling naman na niyaya ni Joven si Paul sa labas upang bigyan ng pagkakataon na maglandian ng dalawa. Anong honeymoon? Kaka-honeymoon lang natin, iisa ka pa. Hindi na, in-advance mo na ang honeymoon natin. Hinampas niya si Reed habang namumula ang mga pisngi sa pinag-uusapan nila. Practice lang yun, ganda. Hindi ako papayag na hindi made in Thailand ang anak ko. Napailing na lang si Luna sa sinabi nito. Hinaplos niya ang buhok ni Reed habang nakangiti. Ramdam ni Luna ang matinding pagmamahal niya para sa binata, na kahit anong hilingin nito ay papayag agad siya. Oo na. Pagsuko niya. Narinig ni Luna ang malakas itong yes. Saka naramdaman niya ang pagpatak nito ng halik sa liig niya ng paulit-ulit. Pakasal na tayo agad bukas. Niyakap na mahigpit ni Reed si Luna na kinatawa naman niya. Mahal na mahal kita, Maria Luna Siniza. Nakangiting humarap siya kay Reed at hinawakan na magkabilang pisngi nito. Pinatakan ng halik ni Luna ang labi nito. Mas mahal na mahal kita, Reed Morgan. Maging sino ka man. Kahit mayaman o mangingisda, mamahalin pa rin kita. Hinagka niyang muli si Reed. Isang magaan na halik lang sana yon. Ngunit, hinawakan ni Reed ang ulo niya upang idiin lalo ito. Pinagsaluhan nilang pareho ang init ng pagmamahal sa isa't isa. Hindi na inisip na maaaring may pumasok doon at makita sila sa ganung lagay. Tulad ng nasa plano, ay inayos ni Luna at Reed ang kanilang kasal kinabukasan. Enggrande ang kasal na gusto ng magulang ni Reed, kahit na pinilit nila itong simple lang. Kinasal sila na puno ng mga bisita sa simbahan. Maraming media ang imbitado at kahit ang mga tao sa balod ay naroon upang saksihan ang kasal nilang dalawa. Walang hiya ka, Reed Morgan. Hindi ka na makakaulit sa akin. Malakas na sigaw ni Luna nang lumiyab sa sakit ang tiyan niya. Nasa delivery room siya ngayon at manganganak. Nasa tabi niya si Reed at sinasabunutan ito. Aray ganda! Mommy, help! Pakiramdam ko mahihiwalay ang ulo ko. Daing ni Reed kasabay ng pagsigaw niya sa sakit. Ilang minuto lang nang marinig nila ang iyak ng sanggol. Natahimik si Reed at napatingin sa pwesto ng doktor. Lalaki, misis. Isa pa. Push pa ulit. May isa pa? Kambal?
Natahimik si Reed nang umiling ang babaeng doktor na siyang nagpaanak sa asawa niya. No, another 2 baby, Mr. Morgan. Triplets po ang anak niyo. Hindi nabigyan ng pagkakataon si Luna na magulat nang muling sumakit ang tiyan niya. Sa awa ng Diyos, nailabas niya ng maayos ang triplets. Pagod na tiningnan niya si Reed, nagulat pa rin at hindi makapaniwalang nakatingin sa anak nilang nililinis ng mga nurse. Pogi. Mahina, natawag ni Luna sa kanya. Dahan-dahang nilingon siya ni Reed. May triplets tayo, ganda. Hindi na natapos ni Reed ang sasabihin nang bigla na lang itong matumba. Gusto man niyang sumigaw, ay wala na siyang lakas. Kasabay ng pagtungo ng iilang nurse kay Reed ay siyang pagpikit ng mga mata ni Luna at nakatulog sa sobrang pagod. Mahal na mahal kita, ganda. Salamat sa 3 magagandang anghel. Nagmana talaga sila sa akin. Nagising si Luna dahil sa boses ni Reed. Kapal mo? Ako lang naman na may magandang lahi sa atin. Paos na sabi ni Luna. Kaya gulat siyang tiningnan ni Reed. Inalalayan at pinainom ng tubig. Nang maramdamang ayos na siya, ay sinamaan niya ng tingin si Reed at kinurot ito na siyang ikinadaing naman ito. Walang yaka. Imbis na bigyan mo ako ng lakas, ikaw pa hinimatay? Alam mo ba kung gaano kahirap na iiri yung mga anak mo? Pasarap ka na nga lang. Pinahiya mo pa ako sa mga doktor at nurse. Ang bakla mo. Sana talaga hindi na lang kita. Halos manlaki ang mga mata ni Luna nang hatakin ni Reed ang batok niya at inangkin ang labi niya ng matagal. Habol ang hiningang pinagsandal ni Reed ang kanilang mga ulo at puno ng pagmamahal na tiningnan si Luna. Salamat, ganda. Salamat at dumating ka at binigyan ako ng magagandang anghel. Sobra-sobrang biyaya ang binigay niya. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga bata. Asahan mong magiging mabuting asawa at ama ako sa inyong lahat. Hindi ko kayo bibiguin. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Kahit syokoy ka, ikaw lang ang mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Hindi inaasahan ni Reed na magiging ganun ang kahihinatnan ng pagpili niyang mamuhay ng simple. Sinubukan niya, ngunit malaking biyaya ang natanggap niya. Dumating at nahanap niya ang pagmamahal na akala niya ay imposible niyang mahanap. Dumating si Luna sa buhay niya na siyang tinanggap siya ng buo. At ngayon, binigyan sila ng 3 anghel na dahilan para maging maliwanag pa ang buhay nilang mag-asawa. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire's Fate.